Ang kamay ni Manny ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Ang mga matay nakatuon sa screen na parang nakakita ng multo. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. 10 taon niyang minahal ang batang iyon. Binihisan, pinakain, binasa ng kwento bago matulog. Pero ang nakikita niya ngayon sa hidden camera na kanyang inilagay para bantayan ang bagong yaya ay hindi ang inaasahan niya. Hindi tungkol sa yaya ang nakita niya. Tungkol ito sa anak niya, kay Ella, ang kanyang 7 taong gulang na prinsesa. Ang batang akala niya ay perpekto. Ang batang akala niya ay kilala niya. Pero sa loob ng 2 minutong video na yon, naramdaman niyang bumagsak ang buong mundo niya. Paano niya ito sasabihin sa asawa niya? Paano niya haharapin ang katotohanan na ang problema ay hindi sa labas ng bahay, kundi sa loob, sa puso ng kanyang sariling anak? Si Manny Delgado ay isang simpleng empleyado sa isang insurance company sa Makati. 3 taon na siyang balo simula ng bawian ng buhay ang kanyang asawang si Elena dahil sa ovarian cancer. Naiwan sa kanya ang 7 taong gulang na si Ella, isang batang masayahin, matalino, at tila walang masamang buto sa katawan o sa tingin niya. Isang Lunes ng umaga, habang naghahanda ng almusal para kay Ella, narinig ni Manny ang balita sa radyo. Babala muli sa mga magulang, isang 5 taong gulang na bata sa Quezon City ang naospital dahil sa mga sugat at pasa na ikinagulat ng mga doktor. Ayon sa investigasyon, ang yaya ng bata ang may kagagawan. Paalala po sa lahat na bantayan ang mga alagang yaya at maglagay ng CCTV kung kinakailangan. Napatigil si Manny sa paghihiwa ng mangga. Tumingin siya sa likuran kung nasaan si Yaya Beth, ang bagong yaya na kinuha niya 3 linggo pa lamang ang nakalipas. Nakatalikod ito naglilinis ng mesa. Mukha namang seryoso at matino. Pero alam ni Manny na hindi mo malalaman ang tao sa mukha lang. Ella, halika na baby. Kain na tayo. Tawag niya sa anak. Bumaba si Ella mula sa kwarto, nakasuot ng pambahay na pink na pajama. Ang mahaba niyang itim na buhok ay magulo pa. Ngumiti siya kay Manny, yung ngiting parang sunshine na laging nagpapahupa ng pagod niya. "Good morning, Papa," sabi ni Ella, at yumakap sa kanya. Niyakap ni Manny ang anak. Ang init ng katawan nito, ang amoy ng baby powder. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya na ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Pero habang nakaupo silang kumakain, hindi mawala sa isipan ni Manny ang narinig niya sa radyo. Paano kung may nangyayari kay Ella na hindi niya alam? Paano kung hindi mabuti si Yaya Beth? Umalis siya araw-araw para magtrabaho. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Kaya nang makarating siya sa opisina, tinawagan niya kaagad ang kaibigan niyang si Tony, isang taong maalam sa teknolohiya at CCTV installation. "Chong, need ko ng tulong mo. Gusto kong magpalagay ng hidden camera sa bahay. Yung hindi halata. Para saan, bro? May problema ba?" Tanong ni Tony. "Wala naman. Gusto ko lang ma-monitor si Ella habang wala ako. May bagong yaya kasi kami. Ayoko lang magkamali. Sige, walang problema. Pupunta ako mamaya after work. Ilan ang gusto mo?" 3 siguro. Isa sa sala, isa sa kusina, at isa sa kwarto ni Ella. Nag-aalangan si Manny sa huling sinabi niya. Parang invading privacy ang lagay ng camera sa kwarto ng anak. Pero mas malakas ang takot niya. Mas mabuti ng sigurado. Nang gabing iyon dumating si Tony bitbit ang 3 maliit na camera na parang USB charger lang ang itsura. Perpektong nakatago, walang makakahula. "Ito pre, i-connect mo lang sa wifi ninyo, tapos pwede mo nang i-access gamit ang phone mo. Real time. May playback din." Paliwanag ni Tony habang nag-i-install. Nanonood si Ella ng TV sa sala. Walang kaalam-alam sa ginagawa nilang dalawa. Si Yaya Beth naman ay nasa kusina nagluluto ng hapunan. "Salamat, Tony. Malaking tulong to." "Walang anuman, bro. Pero sana naman, wala kang makitang masama, ha? Baka maparanoid ka lang." Tumawa si Manny pero hindi ito abot sa puso. Sana nga. Ang unang ilang araw ay normal. Nakikita ni Manny sa cellphone niya kung paano mag-alaga si Yaya Beth kay Ella. Pinapakain, pinapaligo, sinasama sa paglalaro. Wala siyang nakitang kahina-hinala. Nakaramdam siya ng kaunting kaluwagan sa dibdib. Pero sa ika-5 araw, habang nasa biyahe pa uwi mula sa trabaho, bigla niyang naisipang i-check ang live feed. Nakita niya sa camera ng sala si Ella, nakaupo sa sofa, nakaharap sa TV. Pero ang ekspresyon nito ay kakaiba. Hindi ito tumatawa o ngumingiti, nakatulala lang. At ang mga mata napakablangko nilapitan ni Yaya Beth ang bata. "Ella, okay ka lang?" tanong ng Yaya. Tumingin si Ella sa kanya.
Ngumiti. Pero hindi natural lang ng ngiti. Parang scripted. Okay lang po, Yaya. Naramdaman ni Manny ang kakaibang kirot sa dibdib. May mali. Pero hindi niya mawari kung ano. Kinabukasan, nag-leave siya ng maaga sa trabaho. Umuwi siya ng tanghali, nang walang paalam. Gusto niyang makita ng personal kung ano ang nangyayari. Pagbukas niya ng pinto na tahimik siya, narinig niya ang boses ni Ella pero hindi ito tumatawa. Umiiyak ito. Ayoko na, Yaya. Ayoko na. Nagmadali si Manny papunta sa kusina. Naroon sila. Si Yaya Beth ay nakaupo sa upuan at si Ella, nanginginig, umiiyak, nakayuko. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Manny. Napalingon silang dalawa. Namutla si Yaya Beth. Sir Manny, wala po. Bakit umiiyak ang anak ko? Tumingin si Ella sa kanya. At sa mga sandaling iyon nakita ni Manny ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Hindi takot kay Yaya Beth. Takot sa sarili. Papa, bulong ni Ella, ang boses ay puno ng hinagpis. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kontrolado. At doon na nagsimula ang lahat, ang katotohanan na hindi niya kailanman inasahan. Ano ang ibig sabihin ni Ella? Ano ang hindi na niya makontrol? Umupo si Manny sa tabi ni Ella. Ang kamay ay nanginginig habang hinihimas ang likod ng anak. Ramdam niya ang init ng luha nito, ang bigat ng paghikbi. Hindi siya sanay na makita ang anak sa ganitong kalagayan. Si Ella, ang batang palaging masaya, palaging nagpapangiti. Ngayon ay parang durog na durog. Ella, baby, anong nangyayari? Sabihin mo sa papa. Mahinahong sabi ni Manny. Kahit nasa loob-loob niya ay gusto na niyang sumigaw, magalit, o kahit ano para lang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Tumingin si Ella sa kanya. Ang mga matang dating puno ng liwanag ay ngayon parang puno ng dilim. Papa, may mali sa akin. Walang mali sa'yo, anak. Sino nagsabi niyan? Lumingon si Manny kay Yaya Beth na nakatayo pa rin sa gilid, parang takot gumalaw. Ikaw ba? Sinabi mo ba yan sa anak ko? Hindi po, sir. Hindi ko po sinabi yan. Depensa ni Yaya Beth, ang mga kamay ay nakatiklop sa harap. Kanina pa po siyang ganyan. Bigla na lang po siyang umiyak. Hindi ko po alam kung bakit. Napahilamos si Manny sa mukha. Nakakaramdam siya ng pagkalito, galit at takot. Lahat sabay-sabay. Yaya Beth, pakialis muna ako. Kailangan kong makausap ang anak ko. Mag-isa. Opo, sir. Mabilis na umalis si Yaya Beth at iniwan silang mag-ama sa kusina. Nang magsarili na sila, hinawakan ni Manny ang mukha ni Ella. Pinilit itong tumingin sa kanya. Ella, makinig ka sa papa. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Hindi kita pagagalitan. Nandito ako para sa iyo lagi. Humikpi si Ella. Papa, may ginagawa akong masama. Natigilan si Manny. Ano? Anong klaseng masama? Kay Yaya Beth, bumagsak ang tingin ni Ella. Sinisikuhan ko po siya. Palagi. Sinisino? Hindi makapaniwala si Manny. Ella, bakit? Bakit mo gagawin yon? Hindi ko po alam, Papa. Hindi ko po gustong gawin pero parang may kumokontrol sa akin. Parang may boses sa ulo ko na nagsasabi na gawin ko. Naramdaman ni Manny ang malamig na takot na umaagos sa buong katawan niya na hindi ito normal. Hindi ito simpleng pagkamaldita ng bata. May mas malalim na dahilan. Nang gabing iyon, nang makatulog na si Ella, bumalik si Manny sa kanyang kwarto at binuksan ang cellphone. Nag-login siya sa CCTV app at nagsimulang mag-playback. Simula sa mga nakarang araw, gusto niyang makita ng mismong mata niya kung ano talaga ang nangyayari. Una niyang chinek ang footage sa sala, walang nakita siyang kakaiba. Si Ella ay naglalaro, nanonood ng TV, kumakain. Normal. Pero nang tingnan niya ang footage sa kusina, doon niya nakita ang katotohanan. Isang umaga habang nagluluto si Yaya Beth, lumapit si Ella. Nakangiti. Pero ang ngiti ay hindi inosenteng ngiti ng bata. May kakaiba. Yaya, bakit po kayo nagtrabaho dito sa bahay namin? Tanong ni Ella. Ang tinig ay parang matamis pero may lamang. Kasi Ella, kailangan ng papa mo ng tumulong sa pag-aalaga sa'yo. At kailangan ko rin ng trabaho para sa pamilya ko, sagot ni Yaya Beth, hindi napapansin ang tono ng bata. Pero hindi po ba kayo nahihiya? Kasi mahirap lang kayo. Natigilan si Yaya Beth sa pagluluto. Tumingin siya kay Ella gulat sa narinig. Ella, hindi naman ganyan ang pagtingin natin sa trabaho, anak. Lahat ng trabaho ay mahalaga. Ngumiti lang si Ella. Pero sa mga sumunod na araw lumala ang mga sinasabi niya. Ang pangit po ng damit niyo, Yaya. Amoy pawis po kayo. Bakit po kayo pumunta dito? Wala namang kayong kwenta.
At ang pinakamasakit nang makita ni Manny sa video kung paano sinipa ni Ella ang plato ng pagkain ni Yaya Beth at kung paano tumawa ang bata pagkatapos napapikit si Manny. Hindi niya kaya. Ang anak niyang akala niya ay anghel. Bakit naging ganito? Kinaumagahan kinausap ni Manny si Yaya Beth sa sala habang natutulog pa si Ella. Yaya Beth, pasensya na. Hindi ko alam na ganyan pala ang ginagawa ni Ella sa'yo. Umiling si Yaya Beth, ang mga mata ay namumula na. Sir, okay lang po. Sanay na po ako sa ganyan. Dati ko pong alaga, mas malala pa. Kaya ko po. Hindi. Hindi okay. Napahila mo si Manny. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kasi po, takot po akong isipin yung ako ang may problema. Baka tanggalin niyo po ako. Kailangan ko po ng trabaho, sir. May 3 anak po ako sa probinsya. Nag-aaral pa po silang lahat. Naramdaman ni Manny ang biglang bigat ng responsibilidad. Hindi lang si Ella ang apektado dito, pati na rin si Yaya Beth na walang kasalanan. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggalin. Pero kailangan nating tulungan si Ella. May problema siya, at alam ko na hindi ito simpleng kakulitan ng bata. Nag-research si Manny buong araw. Nagbasa siya tungkol sa behavioral problems sa mga bata, conduct disorder, oppositional defiant disorder, trauma, depression. Lahat ng posibleng sagot hinanap niya. Pero may isang artikulo ang tumama sa kanya tungkol sa mga batang nakakaranas ng unresolved grief, mga batang nawalan ng mahal sa buhay at hindi nakaka-cope ng maayos. At bigla niyang naalala si Elena, ang nanay ni Ella. 3 taon na ang nakalipas simula nang mamatay si Elena. At sa loob ng 3 taong iyon, hindi niya kailanman nakita si Ella na umiyak para sa ina nito. Walang tanong tungkol sa nanay niya, walang drama, parang wala lang. Akala ni Manny noon mature si Ella, na naiintindihan niya, pero ngayon na-realize niya, hindi nag-cope si Ella. Itinago lang niya lahat, at ngayon lumalabas na sa ibang paraan. Sa pang-aabuso kay Yaya Beth, nang gabing iyon, umupo si Manny sa tabi ni Ella habang nakahiga ito sa kama. Ella, gusto kitang tanungin tungkol sa mama mo. Natigilan si Ella. Tumingin siya sa papa niya at sa mga mata nito, nakita ni Manny ang takot. Ayoko pong pag-usapan si mama. Bakit, baby? Kasi kapag pinag-usapan ko siya, naiisip ko na kasalanan ko kung bakit nawala siya. Napasinghap si Manny. Ella, naalala ko po. Papa, noong nagkasakit si mama, sinabi ko sa kanya na ayoko ng kulay pink na damit. Tapos nagalit siya. Tapos kinabukasan dinala na siya sa ospital, tapos hindi na siya bumalik. At doon na sumabog ang iyak ni Ella. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon sa loob ng 3 taon, lumabas ng sabay-sabay, at habang yakap ni Manny ang anak, naintindihan niya na ang problema ay hindi simpleng kasamaan. Ito ay sakit, ito ay sugat na hindi gumaling. Paano niya maitutuwid ang lahat? Paano niya makakasiguro na hindi tuluyang masira ang puso ng kanyang anak? Umaga ng Sabado. Walang pasok si Manny, walang trabaho, pero hindi siya makatulog ng maayos. Buong gabi gising siya, iniisip kung paano niya tutulungan si Ella. Ang anak niyang akala niya ay okay lang. Pero sa totoo lang, durog ang loob. Bumangon siya ng maaga. Nagluto ng champorado, ang favorite ni Ella. Gusto niya na maging normal ang umaga na ito. Gusto niyang maramdaman ni Ella na mahal siya, kahit ano pang nangyari. Nang bumaba si Ella mula sa kwarto, tahimik ito. Namumula pa rin ang mga mata dahil sa pag-iyak kagabi. Hindi siya tumingin kay Manny. Naupo lang siya sa hapag at naghintay. Good morning, baby. Bati ni Manny. Sinusubukang maging masaya. Luto ko yung paborito mo. Tumingin si Ella sa champorado. Ngumiti pero pilipit. Parang gusto niyang maging masaya, pero hindi niya alam paano. Salamat, Papa. Habang kumakain sila ng tahimik, biglang sumulpot si Yaya Beth mula sa kusina. Namumula rin ang mga mata nito. Siguradong narinig niya ang pag-uusap nila kagabi. Sir, papasok na po ako sa kwarto ko. Maglilinis lang. Yaya Beth, umupo ka muna, sabi ni Manny mahinahon. Kain ka, nag-aalangan si Yaya Beth. Sir, okay lang po ako. Umupo ka, please. Naupo si Yaya Beth, pero sa dulo ng upuan parang hindi siya karapat-dapat. Tumingin si Manny kay Ella. Ella, may gusto akong sabihin sa'yo tungkol kay Yaya Beth. Yumuko si Ella. Alam na niya kung saan papunta ang usapan. Alam ko na may ginawa kang hindi maganda sa kanya, at alam kong hindi mo sinasadya,
Alam kong may pinagdadaanan ka pero huminga ng malalim si Manny. Kailangan mo pa ring humingi ng tawad. Hindi dahil pinipilit kita, kundi dahil tama yon. Ilang sandali ang lumipas. Walang umiimik, tanging ang tunog lang ng wall clock ang naririnig. At saka lumuhod si Ella mula sa upuan. Lumapit siya kay Yaya Beth, umiiyak. Yaya, pasensya na po. Pasensya na po sa lahat ng ginawa ko. Humikbi siya. Hindi ko po gustong saktan kayo. Pero hindi ko po napigilan, may galit po sa loob ko. At hindi ko po alam saan ko ilalabas. Yumuko si Yaya Beth at niyakap niya si Ella. Okay lang anak, naiintindihan kita. Hindi mo kasalanan. At sa sandaling yon umiyak silang tatlo. Mga tao na may kanya-kanyang sakit, kanya-kanyang takot. Pero nagtutulungang gumaling. Pagkatapos ng umagang iyon desidido na si Manny. Kailangan niyang humingi ng tulong. Hindi niya kayang mag-isa lang. Kaya tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Ate Lenny. Isang counselor sa isang NGO sa Quezon City. Kuya, buti tinawag mo. May alam akong magaling na child psychologist. Kaibigan ko, si Doc Maricel. Pwede kong i-refer si Ella sa kanya. Ate, kaya ba natin yon? Alam mo namang hindi niya natapos ang sasabihin niya. Nahihiya siyang aminin na kulang ang pera. Kuya, huwag kang mag-alala. Trini kong makipag-usap sa kanya. May nag-o-offer siya ng sliding scale fee. Depende sa kaya ng pamilya. Kaya natin yan. Salamat ate, salamat talaga. Isang linggo pagkatapos nakapag-schedule na sila ng appointment sa isang maliit na clinic sa Timog, Quezon City. Doon nila nakilala si Doc Maricel, isang babae sa mid-40s, may maamong mukha, pero ramdam mo ang authority niya. Hi Ella, ako si Doc Maricel. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ikaw lang at ako. Tumingin si Ella kay Manny, takot, pero nginitian siya ni Manny. Go lang baby, okay lang yan. Pumasok si Ella sa consultation room at si Manny ay naiwan sa waiting area. Kinakabahan siya, parang exam day ni Ella pero mas mabigat. Makalipas ang isang oras lumabas si Doc Maricel. Nakangiti pero seryoso ang mga mata. Mr. Delgado, pwede ba tayong mag-usap? Pumasok sila sa kanyang office. Umupo si Manny, ang puso ay kumakabog. Si Ella ay may tinatawag tayong complicated grief. Ito ay normal na reaksyon sa pagkawala ng mahal sa buhay, pero sa kaso niya, hindi niya naiproseso ng maayos ang pagkamatay ng ina niya. At dahil hindi niya naiproseso, nagmamanifest ito sa ibang paraan, tulad ng aggression, pagiging manipulative, at maging ang pang-aabuso sa iba. Napapikit si Manny. Doc, kasalanan ko ba to? Kasi noong namatay ang asawa ko, sinubukan ko lang maging matatag. Ayokong makita ni Ella na umiiyak ako. Akala ko kapag matatag ako, magiging matatag din siya. Mr. Delgado, hindi mo kasalanan. Pero alam mo, minsan ang pagpapakita ng emosyon ay hindi kahinaan. Ito ay bahagi ng paggaling. At baka kailangan ni Ella na makita na okay lang umiyak, okay lang masaktan, okay lang hindi maging matatag palagi. Tumulo ang luha ni Manny. 3 taon niya itong pinigil. 3 taon niyang sinubukang maging perpekto para kay Ella. Pero mali pala siya. Nagsimula ang therapy sessions ni Ella. 2 beses sa isang linggo. At sa bawat session, unti-unti niyang natutunan na okay lang maramdaman ang sakit, na hindi siya masama dahil nararamdaman niya ang galit, na ang nanay niya ay umalis, pero hindi dahil sa kanya. Pero ang pinakamalaking breakthrough ay nangyari isang hapon, habang pauwi sila mula sa clinic. Papa, gusto ko pong puntahan si Mama. Napalingon si Manny. Sa sementeryo, tumango si Ella. Hindi ko pa po siya binibisita simula nung namatay siya. Takot po ako, pero sabi ni Doc Maricel, kailangan ko daw pong makausap si Mama para makamove on. Kinabukasan, pumunta sila sa Manila Memorial Park. Bit-bit ni Manny ang isang bouquet ng white roses, ang favorite ni Elena. At bit-bit ni Ella ang isang maliit na stuffed toy, yung panda na binili niya noong birthday niya, pero hindi na niya nilalaro. Nang makarating sila sa puntod ni Elena, naupo si Ella sa harap ng lapida, hinawakan niya ang pangalan ng nanay niya at nagsimulang magsalita. Hi Mama, si Ella po. Sorry po kung ngayon lang ako bumisita. Humikbi siya. Miss na miss ko na po kayo. Alam niyo po ba? Akala ko po kasalanan ko kung bakit kayo umalis. Akala ko po galit kayo sa akin. Kaya ayoko kayong pag-usapan kasi ayoko pong maalala na wala na kayo. Umupo si Manny sa tabi niya, yakap ang anak. Pero sabi po ni Doc Maricel, hindi ko daw po kasalanan. At sabi niya,
Kahit wala na kayo dito, mahal niyo pa rin daw po ako. Totoo po ba yon, Mama? At sa hangin parang may sumagot. Isang mahinang simoy parang yakap. I love you, Mama. I'm sorry po sa lahat. Magiging mabuti na po ako. Pauwi na sila nang tanungin ni Ella. Papa, mahal niyo pa po ba si Mama? Sobra, anak. Mahal na mahal ko ang mama mo. At mahal na mahal din niya tayo. Pero Papa, okay lang po ba na hindi na ako palaging malungkot? Okay lang po ba na maging masaya ulit? Ngumiti si Manny kahit umiiyak. Okay lang, baby. Gusto ng mama mo na maging masaya ka. Gusto niya na mabuhay ka ng buo. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Manny na nagsisimula ng gumaling ang puso ni Ella. Hindi agad, hindi perpekto, pero nagsisimula. Pero may isang hamon pa na kailangan nilang harapin, ang pagtanggap ng ibang tao sa pagbabago ni Ella. Kaya ba nilang magpatawad? 3 buwan na ang lumipas simula nang magsimula ang therapy ni Ella. At sa loob ng 3 buwan na iyon, marami nang nagbago. Mas kalmado na si Ella. Mas bukas na rin siya sa pakikipag-usap tungkol sa nanay niya. At ang pinakaimportante, hindi na siya nang aabuso kay Yaya Beth. Pero hindi lahat ay madali. Isang tanghali, habang nasa trabaho si Manny, tumunog ang cellphone niya. Private number. Pero sinagot niya pa rin. Hello, Mr. Delgado? This is Mrs. Santos, the principal of St. Catherine's Academy. Napatigil si Manny sa ginagawa. Si Ella ay nag-aaral sa St. Catherine's, isang maliit na private school sa Pasig. Hindi siya sanay na tinatawagan ng principal. Good afternoon, ma'am. May problema po ba? Mr. Delgado, may incident po kasi kaninang umaga involving Ella. Pwede po ba kayong pumunta dito para pag-usapan natin? Bumigat ang pakiramdam ni Manny. Ano pong nangyari? Mas mabuti pong pag-usapan natin ito ng personal, Mr. Delgado. Nag-half-day leave si Manny at nagmadali papunta sa school. Nang makarating siya sa principal's office, naroon si Ella. Nakaupo, tahimik, namumula ang mga mata. At sa tabi niya ay isang batang babae. Siguro mga grade 3 rin. At ang nanay nito, galit na galit ang mukha. Mr. Delgado, umupo po kayo, sabi ni Mrs. Santos. Umupo si Manny pero ang tingin niya ay kay Ella. Baby, ano ang nangyari? Pero hindi sumagot si Ella, yumuko lang. Ang nanay ng kaklase ni Ella ang nagsalita. Ang anak mo, Mr. Delgado, ay sinaktan ng anak ko. Tinulak siya sa hagdan. Muntik pang mahulog. Ano? Napatingin si Manny kay Ella. Totoo ba niyan? Umiyak si Ella. Papa, hindi ko po sinasadya. Aksidente lang po. Aksidente? Sigaw ng nanay. Nakita ng mga bata. Tinulak mo. Sinasabi mo pa na huwag kang pakialaman. Napahilamos si Manny. Hindi niya maintindihan. Akala niya okay na si Ella. Akala niya gumagaling na. Pero bakit nangyari ito? Mrs. Santos, ano pong nangyari talaga? May nakasaksi po ba? Tanong ni Manny. Sinusubukang maging kalmado kahit gusto na niyang sumigaw. Tumango ang principal. According to the witnesses, mga kaklase nila, si Ella at si Andrea ay nag-away dahil sa isang libro. Gusto nilang pareho ang humiram. Tapos biglang tinulak ni Ella si Andrea near the stairs. Fortunately, nakahawak si Andrea sa railings, kaya hindi siya nahulog. Tumingin ang nanay ni Andrea kay Manny. Ang galit ay halata sa bawat salita. Mr. Delgado, alam ko na single parent kayo. Alam ko na mahirap, pero hindi excuse ang mahirap para maging marahas ang anak niyo. Kailangan niyong disiplinahin ang bata ninyo. Mrs. Rodriguez, hindi po ako nagpapabaya kay Ella. Nasa therapy po siya ngayon. Therapy? Tumaas ang kilay ni Mrs. Rodriguez. Ibig sabihin may problema talaga ang anak niyo? Tapos pinapasok niyo dito sa school? Para ano makasaktan ng ibang bata? Hindi po ganun yun. Ganun na nga. Ano gusto ninyo? Hintayin ko pang masaktan ng husto ang anak ko. Napahawak si Manny sa ulo. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang ipagtanggol si Ella. Pero paano niya ipapaliwanag ang lahat ng pinagdadaanan nila nang hindi parang excuse lang ang tunog? Mrs. Rodriguez, pakiusap ni Manny. I'm sorry. Hindi ko po alam na mangyayari to. Pero I promise you gagawin ko ang lahat para hindi na maulit. Tumayo si Mrs. Rodriguez, hinawakan ng kamay ng anak. Sana nga, Mr. Delgado. Kasi kung maulit pa to, hindi lang sa principal ako magsusumbong. Sa DSWD ako pupunta. O sa pulis. At lumabas sila ng opisina, iniwan silang mag-ama. Sa kotse, tahimik ang biyahe pa uwi. Si Manny ay nagmamaneho. Ang isip ay gulo. Si Ella naman ay nakatingin lang sa bintana, umiiyak ng tahimik. Nang makarating sila sa bahay, umupo si Manny sa sala at tinawag si Ella sa harap niya.
Ella, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Humikbi si Ella. Papa, totoo pong aksidente lang. Hindi ko po sinadyang itulak siya ng malakas. Pero bakit ka nag-away tungkol sa libro? Hindi ba pwedeng magkausap kayo ng maayos? Sinubukan ko po, Papa. Pero sinabi niya na wala akong nanay kaya walang nagtuturo sa akin ng good manners. Natigilan si Manny. Parang may kumurot sa puso niya. At ano ang ginawa mo? Galit na galit po ako kaya tinulak ko siya. Pero Papa, hindi ko po talaga sinasadya na malakas. Nagsorry na po ako sa kanya. Napahilamos si Manny. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Ella. Pero naintindihan din niya ang takot ng ibang magulang. Paano kung mas malala ang nangyari? Paano kung nahulog nga si Andrea? Ella, alam kong masakit ang sinabi niya. Pero alam mo bang mas masakit kung nahulog siya? Kung nasaktan siya ng husto? Paano kung may nangyaring mas malala? Alam ko po, Papa. Sorry po talaga. Lumapit si Ella at yumakap kay Manny. Hindi na po ako gagawa ng masama. I promise po. Yakap ni Manny ang anak pero sa loob-loob niya may takot. Takot na baka hindi pa tapos ang laban nila. Takot na baka hindi sapat ang therapy. Takot na baka may mali pa rin sa anak niya na hindi niya alam. Kinabukasan, tinawagan ni Manny si Doc Maricel at ikwinento ang nangyari. Doc, akala ko gumaling na siya. Akala ko okay na. Pero bakit nangyari ito? Mr. Delgado, mahinahon na sabi ni Doc Maricel. Ang healing ay hindi straight line. May ups and downs. May moments na akala natin okay na. Tapos biglang may trigger. Ang importante hindi tayo sumusuko. Pero Doc, ang mga ibang magulang sa school, tinititigan na nila si Ella na parang may sakit siya. Parang threat siya. Paano ko siya poprotektahan kung ganun ang tingin nila? Hindi mo kailangang ipagtanggol si Ella sa buong mundo, Mr. Delgado. Ang kailangan mo lang ay ipakita sa kanya na nandyan ka, na mahal mo siya, na kahit buong mundo ay talikuran siya, ikaw ay nandyan pa rin. Napaluha si Manny. Pero paano kung hindi ko kaya, Doc? Paano kung bumagsak ako bilang tatay? Hindi ka bumabagsak? Ang paghingi ng tulong ay hindi pagkabigo. Ang pagpili na ipagpatuloy kahit mahirap yan ang tunay na tapang. Sa mga sumunod na linggo, mas naging maingat na si Manny. Sinama niya si Ella sa bawat lakad niya. Grocery, bangko, kahit simpleng lakad lang sa parke. Gusto niyang makita ni Ella na hindi siya nag-iisa. Pero napansin din niya ang pagbabago sa paligid. Ang ibang magulang sa school ay hindi na kumakaway kay Ella. Ang mga kaklase niya ay nag-iiwasan. At si Ella kahit hindi niya sinasabi, alam ni Manny na nasasaktan ito. Isang hapon habang naglalakad sila sa park, biglang nagtanong si Ella, Papa, bakit ayaw na nila ako? Bakit parang kasalanan ko lahat? Huminto si Manny sa paglalakad. Lumuhod siya para pantay ang tingin nila. Ella, hindi kasalanan mo. Natakot lang sila. Pero alam mo ba ang totoo? Ang mga taong natakot ngayon sila rin ang mga taong papakita sa iyo ng pagmamahal balang araw. Kailangan lang nilang makita na totoong gumagaling ka. Pero Papa, paano kung hindi na ako gumaling? Paano kung palagi akong may problema? Hinawakan ni Manny ang mukha ni Ella. Kahit may problema ka, mahal na mahal pa rin kita. Walang pagbabago dun. Walang kondisyon. Mahal kita kasi ikaw ang anak ko. Period. At sa mga sandaling iyon, yumakap si Ella kay Manny ng sobrang higpit, parang takot na bitiwan. Mga ilang araw pagkatapos, may kumatok sa pinto nila isang gabi. Pagbukas ni Manny, naroon si Mrs. Rodriguez, ang nanay ni Andrea, pero wala na ang galit sa mukha niya. Payat, pagod, at may dala siyang supot. Mr. Delgado, sorry kung biglaan. Pwede po ba tayong mag-usap? Nag-alangan si Manny pero pinapasok niya pa rin si Mrs. Rodriguez. Naupo sila sa sala. Mr. Delgado, gusto ko pong humingi ng paumanhin. Sabi ni Mrs. Rodriguez, ang tinig ay nanginginig. Nung nangyari yung insidente, sobrang galit ko. Pero nung umuwi ako, kinausap ko si Andrea at sinabi niya sa akin ang buong kwento. Nakinig si Manny. Sinabi niya sa akin na una siyang nang-asar kay Ella. Sinabi niya yung tungkol sa nanay ni Ella. At alam kong sobrang sakit nun para sa bata, kaya naintindihan ko kung bakit nag-react si Ella. Napaluha si Mrs. Rodriguez. Ako rin kasi, Mr. Delgado. Balo rin ako. Namatay ang asawa ko nung 2 taon pa lang si Andrea, kaya alam ko kung gaano kahirap at alam ko rin kung gaano ka-sensitive ang mga bata tungkol dyan. Napahawak si Manny sa bibig. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya nandito ako para humingi ng tawad at para ipaalam sa inyo na okay lang. Okay lang si Ella, patawarin ko siya at gusto kong patawarin din ni Ella si Andrea. Kinabukasan pumunta sina Ella at Andrea sa isang maliit na coffee shop kasama ang kanilang mga tatay.
Naupo sila sa isang mesa at nag-usap. Ella, sorry po sa sinabi ko, sabi ni Andrea, namumula ang mukha. Hindi ko po dapat sinabi yon. Masama po yon. Okay lang, sagot ni Ella. Sorry din po kasi tinulak kita. Hindi ko dapat ginawa yon. At bigla inilabas ni Andrea ang isang libro. Ito po yung libro na pinag-awayan natin. Gusto ko pong pautangin kita para pareho tayong makabasa. Ngumiti si Ella. Tunay na nangiti, hindi pilipit. Salamat, Andrea. At sa mga sandaling iyon naramdaman ni Manny na may pag-asa pa, na kahit gaano kahirap, may mga taong handang magpatawad, handang unawain, handang magmahal. Pero ang tanong ay, kaya ba ni Ella na patawarin ang sarili niya? Kaya ba niyang tanggapin na hindi siya perpekto, pero deserving pa rin ng pagmamahal? 6 na buwan na ang lumipas simula nang magsimula ang therapy ni Ella. At sa loob ng 6 na buwan na iyon, unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi pa rin perpekto ang lahat. May mga araw na umiiyak pa rin siya. May mga araw na nag-aalala pa rin si Manny. Pero iba na, may progress na. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanda ng almusal si Manny, bumaba si Ella mula sa kwarto. May dala siyang papel, drawing. Papaatingnan niyo po to. Kinuha ni Manny ang papel. Isa itong drawing ng 3 tao, si Manny, si Ella at sa likuran nila. May babae na parang nasa ulap, si Elena. Kami po yan, Papa. Kayo po, ako at si Mama. Kasama natin siya kahit wala na siya dito. Nandyan lang siya, nagmamasid. Napaluha si Manny. Ang ganda, baby. Sobrang ganda. Doc Maricel po ang nagturo sa akin na ganito, na kahit wala na si Mama, pwede ko pa rin siyang isama sa buhay ko. Hindi ko na kailangan kalimutan siya para hindi masaktan. Niyakap ni Manny si Ella. Tama yan, anak. Tama yan. Sa school, unti-unti ring bumabalik ang mga kaibigan ni Ella. Si Andrea ay naging best friend niya. Pero may isa pang bago, si Miguel, isang batang bagong lipat mula sa Cebu. Isang araw habang naglalaro sa playground, lumapit si Miguel kay Ella. Ella, totoo ba yung sinasabi nila? Na nawala na yung mama mo? Natigilan si Ella. Pero sa halip na magalit o umiyak, ngumiti siya. Oh, totoo. Namatay siya nung grade 1 pa lang ako. Ako rin, sabi ni Miguel yumuko. Namatay yung papa ko last year, kaya kami lumipat dito sa Manila. Para makalimutan, naupo si Ella sa tabi niya. Hindi mo kailangan kalimutan, Miguel. Pwede mo siyang tandaan, pero hindi ka malulungkot. Tinuruan ako ni Doc Maricel na pwede mong mahalin ang mga nawala na, pero mahalin mo rin yung sarili mo at yung mga nandito pa. Tumingin si Miguel kay Ella na mangha. Paano mo nagawa yon? Hindi madali, sabi ni Ella. Pero may tumutulong sa akin, yung papa ko, yung doktor ko, at yung sarili kong katapangan. At mula noon naging magkaibigan sina Ella at Miguel. 2 bata na pareho ng pinagdaanan, pero magkasamang lumalaban. Isang gabi, habang nanonood ng TV sina Manny at Ella, biglang nagtanong si Ella. Papa, pwede ko po bang makausap si Yaya Beth? Napalingon si Manny. Bakit, baby? May problema ba? Wala po. Gusto ko lang pong pasalamatan siya. Tinawag ni Manny si Yaya Beth mula sa kusina. Naupo ito sa tabi ni Ella nag-aalangan. Yaya Beth, thank you po, sabi ni Ella, nakatingin sa mata nito. Thank you po kasi kahit ang sama-sama ko sa inyo, hindi niyo ako iniwan. Kahit siguro gusto niyo na umalis, nandito pa rin kayo. At alam ko na hindi ko deserve yon, pero ginawa niyo pa rin. Yumuko si Yaya Beth umiiyak. Ella, mahal kita. Hindi dahil trabaho ko, kundi dahil nakikita ko sa iyo yung sarili kong anak. At alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, kaya naman hindi kita iiwan. Niyakap ni Ella si Yaya Beth. At niyakap din ni Manny silang dalawa. 3 taon na pinagsama ng sakit. Pero ngayon, pinagsama ng pagmamahal. 1 taon na ang lumipas. 1 taon simula nang magpakabit si Manny ng mga kamera sa bahay. 1 taon simula nang matuklasan niya ang sekreto ni Ella. At ngayon, nakatayo sila sa harap ng puntod ni Elena. 2 taon na ang nakalipas mula sa huling pagbisita nila. Hi Mama, sabi ni Ella nakangiti na. Bumalik po kami. At gusto ko pong sabihan kayo, okay na po ako. Hindi pa rin perfect, pero okay na. Inilapag niya ang bouquet ng white roses sa puntod. Nasasabi ko na po sa inyo ang lahat ng gusto kong sabihin. Nasasabi ko na rin po sa papa ko ang lahat ng nararamdaman ko. At alam niyo po ba, mas masaya na po ako ngayon. Kasi hindi ko na po kayo kinakasalanan sa lahat. Tumingin siya kay Manny. Papa, salamat po. Salamat po kasi hindi niyo ako sinukuan.
Kahit ang hirap-hirap ko nandyan pa rin kayo. Niyakap ni Manny si Ella. Walang anuman, baby. Lagi kitang mamahalin. Walang humpay. Walang kondisyon. Pauwi na sila nang magtanong si Ella. Papa, balang araw po ba okay lang na magkaroon tayo ng bagong nanay? Natigilan si Manny. Hindi niya inasahan ang tanong. Ella, bakit mo na itanong yan? Kasi po, ngumiti si Ella. Alam ko pong mag-isa ka na rin. At alam kong mahal mo pa si Mama. Pero alam ko rin na deserve niyo rin pong maging masaya ulit. Kung sakaling magkaroon tayo ng bagong nanay, hindi ko po siya mamasamain. Kasi alam ko naman na si Mama, kahit nasaan man siya okay lang sa kanya. Napaluha si Manny. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki. Ang anak niyang dati ay puno ng galit, ng sakit, ng takot. Ngayon ay puno na ng pag-unawa, ng pagmamahal at ng tapang. Salamat Ella, salamat sa lahat. Ilang buwan pagkatapos may dumating na email kay Manny mula sa school. Dear Mr. Delgado, we are pleased to inform you that Ella Delgado has been chosen as one of the recipients of the Heart of Gold Award, an award given to students who have shown exceptional growth in character, kindness, and resilience. Binasa ni Manny ang email ng paulit-ulit. Hindi siya makapaniwala. Ang batang dati ay hirap tanggapin ng iba. Ngayon ay kinikilala dahil sa kabutihan ng puso. Nang umuwi siya, agad niyang sinabi kay Ella, Baby, may award ka. May ceremony next week. Tumili si Ella sa tuwa. Papa, totoo po. Totoo! Proud na proud ako sa'yo, anak. At sa gabi ng awarding ceremony, habang nakatayo si Ella sa stage, tumatanggap ng certificate at medal, tumingin si Manny sa paligid. Nakita niya si Doc Maricel na umiiyak sa tuwa. Nakita niya si Yaya Beth na pumapalakpak ng malakas. Nakita niya si Andrea at ang kanyang nanay na nag-cheer. At alam ni Manny na ang lahat ng hirap, ang lahat ng luha, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagkabigo, lahat ng iyon ay may saysay. Dahil sa huli nanalo sila, hindi dahil naging perpekto si Ella, kundi dahil natutong lumaban, natutong magpatawad, natutong magmahal ulit. Gabi na nang makauwi sila. Habang natutulog na si Ella, umakyat si Manny sa kwarto nito at tumingin sa mukha ng anak. Ang payapang tulog, ang maliit na ngiti sa labi, lahat ng iyon ay sapat na. At sa isipan niya, biglang bumalik ang tanong na matagal na niyang hindi na itanong. Ano ba ang ibig sabihin ng maging mabuting ama? At ngayon, alam na niya ang sagot. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pagiging nandyan, sa pagtayo sa tabi ng anak mo kahit sa pinakamadilim na gabi, sa pagtanggap sa kanya kahit may mga bahagi siyang hindi mo maintindihan, sa pagmamahal sa kanya kahit hindi ka sigurado kung tama ang ginagawa mo. At sa mga sandaling iyon naramdaman ni Manny ang yakap, hindi galing kay Ella, kundi galing sa alaala ni Elena. Parang sinasabi nito, mahal kita at proud ako sa'yo. Lumabas si Manny ng kwarto, ngumiti at pinuksan ang cellphone. Tinignan niya ang CCTV app, ang app na nagsimula ng lahat ng ito. At sa halip na takot o pangamba, ang naramdaman niya ay pasasalamat. Salamat sa mga kamera na nagbukas ng mga mata niya. Salamat sa mga tao na tumulong sa kanila. Salamat sa sakit na nagturo sa kanila ng tapang. At salamat sa pag-ibig na hindi sumuko kahit kailan. Wakas, ang buhay ay hindi laging madali, pero sa bawat pagsubok, may pagkakataong lumago. Sa bawat sugat may pagkakataong gumaling. Sa bawat pagkakamali may pagkakataong magbago. Hindi tayo perpekto, pero deserve pa rin nating magmahal at mahalin. Dahil sa huli ang pagmamahal iyon ang nagliligtas sa atin